Dalawa ang klase ng tao sa harap ng Diyos. Ang una ay ang mga anak ng Diyos. Sila ang lahat ng tumanggap kay Jesus na sumasampalataya sa kanyang pangalan, na pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang ikalawa ay ang mga kaaway ng Diyos. Ang mga hindi pa anak ng Diyos ay kaaway ng Diyos. Noong dati, tayo ay kabilang sa mga ito. Ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Dahil dito, dalawa rin ang klase ng disiplina ng Diyos. Ang una ay para sa mga kaaway ng Diyos. Ang disiplinang ito ay ang hatol ng Diyos bilang hukom ayon sa hinihingi ng kanyang katarungan. Ito ay sentensyang kamatayan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ito pisikal kundi espiritual na kamatayan, ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Tayong lahat nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung ang sentensya ay ipatutupad, walang maliligtas. Ang lahat ay mapapahamak dahil walang sino man sa atin ang makapagliligtas ng kanyang sarili. Kaya't ang Diyos ang gumawa upang ipatupad ang sentensya sa paraang tayo ay maliligtas sa kamatayang hinihingi ng sentensya. Ibinigay niya ang kanyang anak para humalili sa atin sa sentensya ng kamatayan upang sa pagpapatupad dito, tayo ay maligtas at hindi mapahamak. Kusang inako ng anak ng Diyos ang parusang kamatayan para sa atin. Bunga nito, ang katarungan ng Diyos ay naipatupad na at naging posible sa atin na magkaroon ng kapayapaan at pakikipagkasundo sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay tinatawag na tagapagligtas at manunubos. Dinala niya sa kanyang sarili ang hindi natin madala. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Ang layuning ito ay nasa kalooban na ng Ama noong una pa, bago pa itatag ang sanlibutan. Sinasabi ng salita na si Jesus ang kordero ng Diyos na pinaslang bago pa itinatag ang sanlibutan. Ito ay isinakatuparan ng ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Sinabi na ito ng Diyos mula pa sa Genesis at ang detalye nito ay ipinahayag ni Propeta Isaias. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ito ay binigyang linaw sa bagong tipan.
Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kaya't sila ay naging mga anak ng Diyos. Kay Kristo Jesus, tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga anak ng Diyos ay daraan pa rin sa disiplina ng Diyos. Ngunit ang layunin ng disiplinang ito ay hindi na upang sila ay parusahan, kundi upang sila ay sanayin na mamuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Huwag tayong magkamali na iwaksi o umayaw sa disiplinang ito ng Diyos. Ibig ng Diyos na ito ay malalim na matanim sa ating buong pagkatao bilang Kanyang mga anak. Ito ang pangaral na sinasabi sa atin ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang Kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anumang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin, at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina tayo ng Diyos alang-alang sa ikabubuti natin, upang tayo'y makabahagi sa Kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Diyos ang nagsasabi, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Huwag nating hamakin ang mapagmahal na disiplina ng ating Ama. Pasailalim tayo sa ginagawa sa ating pagsasanay ng ating Diyos, sapagkat ang layunin niya ay maging kabahagi tayo ng Kanyang likas, makibahagi sa Kanyang kabanalan, at maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Amen.